certification course. At ito po ang ating SEM 200 na siyang tinatawag nating Chaplin's Spiritual Disciplines. Pagka sinabi pong disciplines, mga kapatid, hindi po yan katulad ng mga disiplina as we commonly understood it to be. Hindi po yung disiplina na ginagawa ng mga parents para sa kanilang mga bata, kundi ang tinatawag natin na spiritual discipline ay isang uri ng tinatawag practices, no? Or sa field of spirituality. So ano po ba ang mga magagandang mga practices in the field of spirituality? Ano po ba ang mga bagay na involved sa spirituality? So ito po yung tatalakayin sa subject nito, which is originally sa ating previous certification sa ating pioneering student. Ang tawag natin nito ay personal spiritual development or spiritual development. So ngayon, binago natin ang title, pero parehas lang naman din ang emphasis. So from spiritual chaplain's spiritual development, medyo inangat natin ng konti ang title ng subject, pero parehas lang po din ang laman. We have now chaplain's spiritual disciplines. At ang ating professor sa subject na ito ay isang batikang evangelist. Siya po ay na-assign sa Mindoro at siya din po ang ating regional director ng DICC sa Mimaropa or Region 4B. Ang Mimaropa, mga kapatid, anong ibig sabihin niyan ay Mindoro, Marindoque, Romblon, at Palawan. So tawag dyan ay Mimaropa. Siya po ay nasa Region 4B. Ang Region 4A ay yung pong tinatawag na Calabarzon, no? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Siya po ay nasa kabila, nasa tawid, at siya po ang ating regional director doon sa Department of International Chaplaincy, PhilSAPA or Philippine Salvation Army. So without much ado, I would like to give you our instructor or teacher or professor in this subject, which is a certification subject na lahat po na mga graduating ay kailangan makapagtapos sa kurso na ito para po sila ay kasamang ma-certify at makomplito ang 9 levels of certification. Ito po ay libre, wala pong bayad dito kasi kasama po ito sa curriculum. Okay, so for the second time, without much ado, let us give the time to Chaplain First Lieutenant Kidiler R. Bael. Okay, Sir Bael, sa iyo na po ang panahon. Naka-mute ka po, Sir Bael. So, hindi ka po namin marinig. Ayun, good evening po. Are we clear?
Patayin ko yung aking ano kasi pagka hihina ang aking signal pag may video. So magandang gabi sa ating lahat. Sa gabing ito. Magandang gabi naman po. Good evening. Okay. So ang ating lesson for tonight ay yung sinabi ni Doc Ray about sa ating chaplaincy. Paano ba tayo maging mahusay? Wala namang mahusay actually. Pero may the best. No? Ang pinaka the best. So itong ating curriculum, thank you po Logos College po para sa pagkakataong ito. So salamat po ng marami, Doc Ray, at sa lahat ng ating administrators. Thank you for this privilege. Ang ating course ay description ay this level of 3 certification code CCC 300 offers 54 hours course focused on personal spiritual discipline, guiding students in cultivating a deeper spiritual life and enhancing their personal relationship with faith. No, dapat ay yung personal relationship talaga natin sa ating Panginoon kasi yun po yung ating puhunan, no? Earn 3 credits while exploring practices such as prayer, meditation, and self-reflections, essentially for spiritual growth and resilience in chaplaincy ministry and beyond. So hindi lamang po tayo doon sa nagtatapos sa tinatawag na chaplaincy ministry. So beyond pa po doon. So tinatawag tayong mga manggagawa ng ating Panginoon. No, tayo ay mga kanyang kamay at paa, mata sa sanlibutan ito. So, ang ating lesson 1, embraced by divine love. Reference po natin ay ang Steps to Christ by Ellen G. White, chapter 1. So, siguro lahat sa atin or tayo ay nabasa na natin yung Steps to Christ, especially yung mga kumukuha ng tawag ito master guide, no? Curriculum po natin yan kasama po yan sa curriculum. Yung sa atin ding senior SYL, senior youth leader, so, kasama po yun siya. So in the opening chapter of Steps to Christ, Ellen G. White illuminates the profound depth of God's love for humanity through insightful reflection and poignant anecdotes that invites readers to contemplate the vastness and intensity of this divine affection, setting the stage for transformative journey toward closer relationship with Christ. So kailangan po natin yon, yung tinatawag na transformative journey. So if we read the book of Genesis to Apocalypse, Revelation, makikita natin doon kung ating muni-munihin ay talagang more on love ang pinag-usapan. So paano ba natin mas maunawaan ang mas malalim yung pag-ibig ng Panginoon, no? Pag titignan natin, di natin kaya siyang i-elaborate, no? Kung ating anuhin talaga. So dito ay pinahati lamang sa 3, pero hopefully ay magkaroon tayo ng tinatawag dito na tawag yan. Magkaroon tayo ng tinatawag na self-reflection. Yan. Magkaroon tayo ng reflection kung paano ang ating buhay sa Panginoon. Kasi unang-una, pag hindi natin pasukin talaga ang biyaya, pag-ibig ng Diyos, hindi po natin siya maunawaan. No? Gaya ng master guide nung araw. Ito naman talaga yan siya gusto gawa ng unang tingin ko kasi parang lousy. So ako ay galing sa ng mga sundalo, siyempre mas tingin ko mas snappy yung sundalo. So pagdating sa master guide parang ayaw ko. So pero by the grace of God, nandito tayo kasi yun ang isa sa ating mga gawain. Nung napasok ko yun,
nakita ko siya. So na-explore ko ang biyaya ng Panginoon, yung multifaceted expressions of God's love through scripture. Kasi kailangan nating magbasa din ng Biblia. Meron tayong ano doon may subject, mayroon tayong reflection doon. Halos araw-araw gumagawa tayo ng reflection. So dito po, kung titignan natin, diyan po sa may CLC, meron tayong tinatawag dyan na Acts module pattern or Acts module, no? Yung COP pattern. Christ is our pattern. So yun po yung inaanuhan natin. So hindi lamang tayo dito mag-aaral na para dagdag karunungan, kaalaman. Yes, given yun, pero the most important, bakit tayo nandito? To explore the scripture at magkaroon tayo ng personal experiences, personal testimony. So sa ating Panginoon, lalo na nasa gawain tayo ng paglilingkod, kasi hindi natin maisabuhay ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, kung tayo hindi natin na-explore, hindi natin na personal na naunawaan, no? Hindi natin personal na naintindihan or hindi natin personal na nadaanan na iano sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. So dapat magkaroon tayo ng personal tayo mismo. Kaya kung titignan natin, ang Bible from Genesis to Revelation, more on itinuturo tayo sa ating sarili. Kaya nga, yung Acts module, yung DBS, no, sa mga taga CLC, alam po niyo yan, yung DBS na laging tinatanong, ano po ang sinasabi nito tungkol sa Diyos. So balik talaga tayo sa Diyos. Ano yung sinasabi nito tungkol sa Diyos? Paano natin siya explore? Paano natin nakilala ang Diyos? Paano natin siya mas lalong kilalanin? Lalo kung nasa mga fields na tayo. No? Ano pa? Para titignan natin kung ano yung kabutihan ng ating Panginoon. No? O paano tayo mag-transform, paano tayo magkaroon ng tinatawag na unconditional acceptance in divine sacrifice. No, kung titingnan natin, ang ating Panginoon, meron siyang given yun Lagi nating sinasabi na ang Diyos, ganito. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang tayo mga ligtas. No? Pero tayo, mas unawain pa natin deeper, no? Mas malalim. Kasi kung maunawaan natin mas malalim, lahat ng ating makakasalubong, lahat ng ating nakikitang tao, hindi natin sila husgahan because of their attitude, no? Ako po nung nagpapasalamat ako ng lubusan sa Panginoon. Noong nagkapag-aral ako dito sa LIMS pa noon, no? First batch tayo noon. So, nagpapasalamat ako at nagbukas ang pintuan ng langit upang lalong madagdagan ang karunungan natin, no? Hindi po tayo matalino kasi katunayan niya ako po ay talagang limitado ang kaisipan. Ako po ay tawag nito, makalimutin, no? Kaya ang tao kailangan ko makita ng 10 beses or mabanggit ko ng 10 beses ang kanyang pangalan para hindi ko siya makalimutan. So ganun po ako, kamakalimuting tao. So dito nakikita natin yung unconditional acceptance. No? Minsan sa ating mga sarili, meron tayong mga kondisyones. No? May kondisyon tayo. Pero sabi nga, let the Bible, let the Jesus in our heart. Dapat ang ating Panginoon nasa ating mga puso para mas lalo nating maunawaan. So, nung nag-aral ako dito, hindi ngayon like Ma'am Ramak, ano sabi ni Ma'am Ramak? Sabi niya ay mas bumabait ako ngayon. Plus sino pa yung reporter last night na sabi niya ay mas mabait ako ngayon sa aking mga estudyante, no? Nakita natin no yung tinatawag na ano natin. Pero dito mga kapatid, ako lagi kong sinasabi na hindi natin pwedeng ano kaagad ang tao according to sa kanya, nakikita natin sa kanya. Kaya kung titignan natin, so may kilala akong tao, no? Siya ay wala siyang ibang nakita kundi more on negative side sa buhay niya, sa buhay ng kanyang kapwa, kahit gaano kaganda yung sinasabi, no? Naghahanap talaga siya ng tinatawag na negative side nung ano na yon.
So ngayon, ako bilang estudyante ng LIMS ay ipinagmamalaki ko na hindi dapat natin siyang husgahan. Titignan muna natin as chaplain, titignan muna natin ano yung background ng taong ito. So kaya pag-aralan natin. So tayo mismo mas unang nakakilala sa taong ito, pag-aralan muna natin yung tao dahil ang ating Panginoon ay minsan nga sumusuko na tayo. So need natin na unconditional acceptance, no? Next, ito pong number 3, itong reflect on example God's love in every life and how they shape our understanding of His character. So, paano ba tayo magkaroon ng tinatawag na reflection? So, every day, tingnan na dapat natin na pagdating ng hapon, this day kaya, naging pagpapala kaya ako? Naging pagpapala kaya ako sa aking kausap? Naging pagpapala kaya ako sa mga tao? Naging pagpapala kaya ako sa aking pamilya, no? Usually, hindi natin yun inaano kasi minsan nagiging ano tayo nagiging selfish, no? Hangga't sabi nga ni Pastor sino ba ito? Pastor Fortesa, no? Pastor Victoriano Fortesa, hangga't nakikita natin ang ano ng ating kapwa, hindi natin naunawaan ang malalim na pag-ibig ng ating Diyos. So, hindi natin naunawaan at hindi natin ito hindi natin ito na-i-apply sa ating buhay. So sa bawat araw. Ito po letter B, itong responding to God's love, no? Examine the implications of recognizing and accepting God's love in one's life, no? So titignan natin yung nauna pala ako ng ano, no? Yung ating buhay, titignan natin sila. How we can respond, no? Na nakilala natin ang Diyos, is that enough? Na nakilala lamang natin siya? Is that enough na okay, kilala ko ang Diyos, nagsasabat ako, nagbibigay ako ng tithes ko, nagbibigay ako ng offering ko, nag-COP ako, kung ano pa man, whatever. So pero hindi natin hindi nakikita sa ating buhay, no? Like itong humility, no, humanitarian work, no? Maring may kilala din kayong taong ganito, more on makikita sa kanya bunganga, more on yung humanitarian, kailangan gumawa, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na surrender sa ating Panginoon, surrender in responding to God's love, yan, magkaroon tayo ng pagsuko sa ating sarili. Pero, pag mag-suggest ka, hindi ka naman pinapakinggan, no? Inaano ka naman, parang sinusupla ka, iniinsulto ka, no? Paano tayo mag-respond sa mga ganitong klaseng mga tao? Ayan. Diyan po dati sa New Lower Bikutan, diyan po kami una nagkita ni Doc Ray. So, meron po tayong kasamahan diyan, no? Na dumating, no? Actually, yung New Lower Bikutan po ay more on mga ano yan, mga professionals ang mga tao diyan. Kami lang yung hindi, no? Kami lang, yung pamilya lang namin. Pero by the grace of God, ang inyong pong lingkod ay ang siyang leader diyan, no? Company leader, no? Naging ano diyan sa biyaya ng Panginoon, hindi po natin hinahangad 'yon, kundi inilalagay tayo ng Panginoon doon. So may dumating na isang tao, sabi ng isang tao, nagpakikilala siyang doktor, I'm Dr. So and so, hindi ko na babanggitin din. Alam ko ang iba sa inyo ay kilala naman siya. So si Doc Nery, diyan din po kami nagkikita, diyan din po kami kasi magkasama kami noon sa isang gawain. So sa district hanggang sa area ay magkakasama kami, mga official kami noong araw diyan. Si Doc Delphine, diyan din kami nagkita. So, yung taong ito, sabi ng taong ito, dapat yung mga nangunguna sa iglesia ay mga professional, may pinag-aralan, kumbaga, degree holder, no? Degree holder. So ako ay alam kong para sa akin 'yun, no? Alam kong sa akin 'yun. Pero instead na ako ay magalit or magtampo or sabihin ko na, "Sige, kung gusto mo ikaw na." Usually gano'n tayo no? Lalo kung ano tayo, usually 'yun talagang ano, "O di ikaw na mahusay, ikaw na magaling." Yan, ikaw na magaling. So parang gano'n. So ako tinitignan ako ng mga kapatid, tinitignan lang. So ako naman ay parang tahimik lang, okay. Kumbaga
sa akin, karapatan mo yan. Karapatan mo sabihin yon. So dito, makikita paano ba tayo mag-respond sa pagdating sa mga ganito. Pero isa sa ating kaibigan, no? Isa siyang engineer, degree holder siya, electrical engineer. Siya yung sumagot doon. Sabi niya, sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay, which is tama naman sa mata ng Diyos. So sa mata ng tao, ganun talaga tayo. So kung hindi natin maunawaan, hindi tayo makapag-respond, no? Sa tunay na pag-ibig ng Panginoon, no? Hindi natin yung mai-respond, hindi natin yung mawawala ang ating pagka-humanitarian dito. No? Kung hindi tayo susuko ng ating sarili sa Panginoon, mawawala yung ating pagiging Kristiyano. Ito kaagad yung tinitignan. Iyan kaagad ang magiging maging kumbaga sa Bisaya ulat ba. Ibig sabihin may sugat tapos gumaling, so mayroong palatandaan, no? Ano pa? Reflect on transformative power of experiencing God's love in shaping one's identity and purpose. So, reflect. So, ako kaya ay nagawa ko kaya ito. Alam niyo mga kapatid, isang bagay sa gawain ng Panginoon, isang bagay ang aking natuklasan. Ang taong hindi pala panalanginin, yon, mainitin ang ulo. Mainitin ang ulo. Ang tao na hindi nagbabasa ng kasulatan, ng Biblia, more on sa cellphone na lang, more on sa YouTube na lang, more on sa kung nag-aaral man, more on YouTube, no? Kaya marami ngayon, mag-ingatan po natin. So marami pong bumagsak diyan. No, doon na lang sa YouTube, doon na lang nakatira, tapos hindi nakatira, doon na lang nakapanood palagi, no? At pagkatapos nung nanonood, ang iba nga more on Mrs. White, books of Mrs. White. So pagkatapos basahin, nagiging judgmental na. So nasaan yung understanding of ng malalim na pagkaunawa natin sa pagbiyaya ng Diyos? Kung magiging judgmental na tayo, ito ba yung i-respond natin sa pag-ibig ng Diyos? So hindi dapat tayong ganon. Kasi ang ating Panginoong Jesus, no? Ibalik natin lahat sa kanya. Ang tanong kaagad natin, ano yung para sa tao, no? Ano yung para sa tao? Kumbaga ay ang kanina sa DBS, ang unang tanong natin ay anong sinasabi nito tungkol sa Diyos, no? Paano natin siya maunawaan? So sa tao naman, ano yung para sa tao? Ano yung para sa tao? So how can we respond, no? Paano ba tayo mag-response doon sa pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin? So itong humanity, ito talaga mga kapatid, kaya ako nakafocus dito sa tinatawag na humanity and surrender responding to God's love. Dahil ang humanity or humility or may ano kasi ito kumbaga ay nasa bibig na lang palagi, nasa bibig na lang. Hindi talaga siya nagagawa, no? Actions, no? Wala siya sa actions, no? Why? Kasi nga yung pagsuko natin sa ating sarili, no, hindi talaga tayo fully surrender sa ating Panginoon. So, pag ganun, paano naman tayo magkaroon ng experience of God's love, no? Hindi natin yun ma-experience. Paano tayo mag-invite, no? How to invite others to experience God's love. Kung sa atin nga, hindi natin talaga siya maisabuhay. So lahat ng bagay na ito, kaya nga sayang kung basahin natin the whole chapter of, alam ko si Doc Ray, Sir Nards, at so iba pa, ay nag-aano sila dito, yung ating Steps to Christ book, no? Alam kong nabasa lahat yan at hinimay-himay lahat yan. Kasi kung titignan natin yung paglapit natin sa ating Panginoon, hindi lamang tayo lumapit na mayroong ano bang tawag niyan, no? Mayroon tayong ano sa ating puso. Dapat lumapit tayong may pagpapakumbabang loob, no? Na naalala ko yung aking auntie ng aking misis, auntie ko na rin. Last Sabbath ay nagkaroon ng reunion ang Kulungan Clan. So nagkaroon ng tinatawag na votation ang mga officers. No, ngayon, ang sabi ay magkaroon tayo ng tinatawag na speaker natin from the clan. So mayroon silang kapatid, pinsan na
pastor na naging director ngayon dito sa Mindoro Island Mission. So, sabi pa nilang ganun ay si yun na lang ang ating magiging speaker. So, sad to say, hindi available yung kanilang ating pinsan o ating kapatid na pastor, hindi available. So, nagkaroon uli sila ng votation. So, paano ba ito? Sino ba ang magiging ano natin? Sino ba ang magiging speaker natin? So, sa kaano-ano nila, ay sabi nila, ay si Brother Kid na lang, si Brother Buboy Bail na lang, yun na lang, yun ang ating kuning speaker kasi missionary yon, nag-aral naman yun sa Logos College. So, at the same time, sa tingin ko, sabi nung isa, sa tingin ko, kilala naman natin siya at sa tingin ko ay ang ating angkan ay magkaroon ng tinatawag na enhancement. No, paano tayo lumago sa biyaya ng Panginoon. So, mula noon, nung sila nagkausap, via chat or kung ano mang pinag-usapan nila, hindi naman ako kasali doon sa pag-uusap. So, may tumawag sa akin. Sabi sa akin ay, Boy, ikaw yung speaker ngayong March 29, no, sa reunion ng Kulungan Clan. So ikaw, dahil member ka na ng Kulungan Clan, ikaw yung speaker. So maya-maya, tumawag uli yung isa na pagkasunduan ng administration ng Kulungan Clan na ikaw ay magiging tagapagsalita this coming March 29. Okay, okay naman ako. Maya-maya, may tumawag uli na isa. So sa madaling salita, 7 katao ang nakikipag-usap sa akin. So ibig sabihin, kung sa isa, dalawa, tatlo ay nagiging matibay ang usapan, so doon ay dahil 7 katao na yon, bukod sa tawag, personal pa talaga. May nag-personal pa talaga ng sabi. So sabi ko, okay, thank you. No? Salamat sa invitation. So kumuha ako ng mga idea kung ano yung pwede nating dadalhin ng mga topic. So marami ding nagbigay from Logos, meron ding nagbigay ng idea, so pinagsama-sama ko lahat 'yon. So sa madaling salita, after ko magsalita, ito na, nagpasalamat ang karamihan kasi yung mga nasa Cebu, Palawan, Quezon Province, Bicol Region. So sabi sa akin, sana next year magkaroon tayo ng tinatawag na revival, family revival doon sa Talisay, Quezon. Sabi ko, ay sige po, i-program po ng admin at kung ano po ang mas maganda kung paano po tayo makakatulong upang ma-enhance yung ating relasyon sa ating Panginoon. So after noon, ako'y tuwang-tuwa at kinikilala tayo bilang isa sa naging produkto ng Logos, no? Actually may nagtanong sa akin na saan ka nga nag-aral? Sabi ko sa Logos College po, dating Logos Institute. So ngayon ay Logos College. Siya, okay. Ano nga ibig sabihin noon? So kinukwento natin. So nung pagpakilala sa atin, kasama 'yon. So I'm proud. Proud po tayo dahil Limbisian tayo, LC Limbisian tayo. So proud tayo. So kasama doon ang ating school, no? So after noon, nung ako ay matapos na, lumipas ang mga araw, lumipas ang mga ilang araw. So may tumawag sa akin. So sabi ay, pwede kayo magchika-chika muna tayo. Sabi ko, oh, yes, why not? So chika-chika. So alam mo, ito mga kapatid, no? This is my personal testimony. Alam mo, yung iyong auntie na isa, yan, naiinis baga ako doon. Bakit po? Alam mo, napagkasunduan na ng lahat na ikaw ang kinuhang ano, maya-maya ang sabi pa sa amin, bakit siya? Ayun, bakit siya? So, sabi ko, ay hindi ko nga po alam ay bakit nga pala ako ang inanon nyo? Ay pwede naman yung si ante, ganito so anso, kasi yun ay teacher 3, at yun ay mahilig basa ng mga libro, researcher. So sabi niya, ay no, hindi. Kasi nakitaan siya na judgmental. Yun. Sabi ko, ganun ba? So sila naman nakakilala. So this time, parang nung marinig ko yon na may ganun pala, so nag-post ako sa group chat, ang daming group chat na pinost ko mga kapatid, pinagpupusan ko. So sabi ko doon sa kasi isa po tayong
3 years na po tayong na-elect ngayon, pang 3 years ngayon as president sa district. So, nag-post ako sa group chat. Lahat ng group chat na meron ako, pinost ko. Negative observation about me. Yan. Ang iba, sabi, bakit negative naman? Bakit hindi yung positive outlook? Sabi ko, no, kailangan ko ng negative observation. So, naalala ko yung ating subject, no, how to face criticism. So yun ang aking yun ang aking pinost sa lahat ng group chat. So, naalala ko yon. So, sabi ko, kasi nakaramdam pa ako ng inis Nakaramdam ako ng inis this time, nung sinabihan nung ikwentong ganon. Pero, this time, agad-agad ako nanalangin sa Panginoon, tanggalin mo ito. Kasi, hindi po ito ang nais ninyo, sabi ko. Tanggalin mo ito sa aking damdamin na nakaramdam ng inis. No, pag nakita ko si ante, wag nawa naman akong mainis, no? At isa pa, tulungan mo ako na magiging ikikep ko ito sa aking sarili lang, na hindi ko ito mailabas maging sa aking asawa, no? Maging sa aking asawa kasi pag nailabas ko ito, hindi magiging maganda ang bunga, no? Mawawala yung pagka-chaplain natin, no, mga kapatid. Kaya sabi ko ganun, kaya sabi ko, paano kaya ito? So, dito, sabi ko sa kanya, nung nakipag-usap sa akin, in-invite ko siya to pray. Sabi ko, Auntie, tayo manalangin, no? So, nanalangin kaming dalawa. Maya-maya, dinivert ko yung usapan. So, Auntie, this auntie, yung ating pinag-usapang auntie, alam mo ba na siya ay mahusay sa isang bagay na ganito? About music, about sa tinatawag na life teaching of Christ. Doon nakita na naman yan, life teaching of Christ. Pero bakit ganun naman ang kanya ugali? So, nag-isip na, sabi ko, Lord, paano ko uli ma-divert ito na makita yung kabutihan ng isang tao? So, paano ito? How to respond to God's love in this time, in this way? Paano, Lord? So, maya-maya ay naipaisip sa atin ng banal na espiritu na, okay, purihin mo palagi, sabi ko, alam mo ante, yung si ante na ganito, ang dami niyang alagang manok. She offer me na mag-alaga din ako ng manok at bibigyan niya ako ng tinatawag na sisiw para padamihin ko. Sabi niya, alam mo boy, sabi nitong aking auntie na kausap na isa, sabi niya, alam mo boy, yung auntie mo na yan, naiinis lang baga ako sa mga niya, yung mga yung paano the way siya magsalita, the way siya na para bang siya lang yung mahusay, para bang siya lang yung matalino. So sabi ko sa kanya, kaya sabi ko, alam mo auntie, tama ka naman, tama yun, nakakainis talaga yung ganun, pero much better na palagay ko mas maganda na hanapin natin yung kanyang kabaitan, no? Pagkatapos bago kami naghiwalay via phone, sabi niya, boy, pwede kayang ipanalangin mo ako para naman ay hindi naman ako magkaroon ng inis, no? So, nalangin uli kami. So, let's pray. So, pagkatapos ay hanggang ngayon po hindi na tumatawag. So experience, no? Kasi kung tayo mismo hindi natin na-experience ang biyaya ng Panginoon, how can we invite others, no? Paano ba natin invite ang iba? So this is ito yung ating gawain, no? To respond to God's love, no? Hindi natin hanapin kung ano yung meron, no? Ano yung kawalan, kundi ang hanapin natin ano yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga sa ating mga field bakit tayo failure sa pagdala ng pabalita ng Panginoon? Kaya ako hindi ko ginagamit yung tinatawag na layman. Ano ka? Layman. So hindi ko po ginagamit yan. Kasi ang layman sa aking probinsya kasi nagbabayad dala ng 20 pesos, 1,000. Dito nga sa Mindoro 500 para lang magpabaptize. No? Ang daming nagpabaptize. So ito ba talaga ay ito ba yung tunay? Naintindihan ba natin? No? Ito ba yung responding natin sa pag-ibig ng Panginoon? So, hopefully, hindi tayo ganun mga minamahal. No? Next po ay consider practical ways to share
the message of God's love with others. Ano yung mga practical? Alam niyo mga kapatid, pag usapang practical, no, kailangan nating uh, i-embody talaga sa ating sarili ang Panginoon. Kasi magiging kagaya na ng coaching style, no, yung coaching style. Sa ano po, sa Acts module, may coaching style po diyan. Paano magtanong, sino yung magsolusyon sa kanyang problema. Actually, ginagawa naman natin yan sa counseling eh. No, sa ating counseling na pag-aaral, ginagawa naman natin 'yon. Pero paano nga? So, ang sabi to, importance of embodying God's love through compassionate. Dapat ay meron tayong compassion, no, na tayo mismo gagawa, no? Gagawa talaga tayo kasi kung nabasa niyo po yung personal revival book, no? Hindi po natin matanggap ang banal na espiritu without sacrifice ourselves. No, hangga't hindi po na tayo magsakripisyo sa ating sarili, no, hindi po natin matanggap 'yon. Kasi kung titingnan natin, no, although titignan natin kung papaano dapat magkaroon tayo ng passion, no? Paano pagdala ng pabalita ng Panginoon, no? Ang karamihan kasi sa mga layman, kaya ako sabi ko kanina, hindi ko ginagamit ang salitang layman kasi nga po ginagamit yung salitang missionary, no? Okay. So kaya ako hindi ginagamit 'yon, no? Kasi nga missionary, we are all missionary like our Jesus Christ, like kagaya ng ating mahal na Panginoon. So ano yung mission natin, no? Ito po mga kapatid, minsan yung mga practical, malimit ang ginagawa natin diyan. Hindi ka maligtas pag hindi ka nagsabat, hindi ka maligtas pagka ikaw ay kumakain ng karumal-dumal. So, minsan ito yung mga practical at wala tayong pakialam sa damdamin ng iba. Wala tayong pakialam. Masaktan ang masaktan. Tapos sabihin kagad natin, ito talagang salita ng Diyos eh. Matalas pa sa sword na may dalawang two-edged of sword, no? Malimit ganun tayo, ay normal 'yan, masaktan sila kasi ito nga 'yun eh. So mga kapatid, hindi lamang natin sila sinakal, pinatay pa natin sila kung ito, no? Ito po, mayroon akong kaibigan na isang layman. Pag akyat niya sa bahay, sabi pa niya doon sa bahay, nakakita siya ng mga ribulto dahil ito ay Katoliko. Sabi, wow, nanay, kayo pala ay talagang relihiyoso. Yan, sabi niya. Ay, oo, kailangan nating magdasal araw-araw, manalangin tayo araw-araw. So, ganun ba? So, nagamit yung mga medyo practical na paraan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Maya-maya, yung baboy, nag-iwigik ba? Ano bang iwigik? Tumunog. Mga ganun yung baboy. Sabi niya, ay, nanay, meron pala kay ekstrang kabuhayan. Yan. So sabi naman nitong nanay, sabi niya, oo anak, kasi malaking bagay siya sa pagpapaaral ko sa aking mga apo at nakakatulong siya. Okay. So pumasok itong matandang layman, no? Kaya ko sinabing matandang layman, talagang may edad na siya. He is 65, 70. Yan. So mahusay talaga pagdating sa debate. So napakahusay niya. So maya-maya sabi niya, Mrs. tika lang ha, may babasahin lang ako. No, may babasahin lamang ako. Sige. So itong ating kasamang missionary, hindi na nakaimik kasi nagsalita yun eh. So may babasahin lang ako. Yan. Sabi sa Isaiah 66, wow, ganda ng text na yon. So pagkatapos binasa, alam sabi nung matanda, layas, layas, layas. Hindi kami maliligtas, kayo lang. O, di ba? So, paano yon? Paano natin ito? Paano natin mawin ang kanilang damdamin? Paano natin mawin? Paano natin sabihin na naintindihan nga natin ng malalim ang pag-ibig ng Diyos? No, paano nga natin masabi na ito yung tunay na respond natin sa pag-ibig ng Diyos? No, kung ang ating kapwa ay nasasaktan naman, no, sa ating kawalan. So, number one, kaya tayo ay
nananatili doon sa tinatawag nating nananatili tayo sa dati nating aral dahil hindi tayo nag-i-enhance, no? Hindi tayo nagko-collect ng karunungan sa ating Panginoon. So, kaya nga dito sa LIMS, dito sa Mindoro, dami kong in-invite dito. No, ang tanong agad sa atin, magkakapera ba tayo diyan? Wow. So, ganun pa, magkakapera ba tayo diyan? Ay, pwede. Sabi ko, magkakapera, maging milyonaryo ka pa nga eh. Yan, yun ang sabi ko naman. No, maya-maya sabi ay uh, uh, mag-aral tayo ng ganito. May mga kasamahan akong mga missionary, in-invite ko. Sabi niya, ay, hindi ko na kailangan yan kasi actually, ako'y nag-aaral pagka-pastor eh. No? Mga ganon. So, ang daming sinasabi. So, hindi talaga natin makuha yon, no? Kasi yun ang gusto nila eh. Yun ang kanilang nais, yun ang kanilang pagkaintindi. So pag ganito ang ating practicalism, so hindi po yan yung practical na nais ng ating Panginoon kasi ang gusto ng ating Diyos mas tayo, no? Ito pong steps to Christ, ito pong lesson 1 natin. This is the assessment of us. Assessment po to sa ating mga puso, sa ating sarili. No, hanggang saan na ba tayo sa pagkilala natin sa ating Panginoon? No, baka hanggang nguso lang yung ating pagkakilala, no? Baka hindi sa puso 'yun, no? So, medyo delikado siya pag ganun ang mangyayari, no? Kaya nga ang sabi ito, um, explore strategies for creating environments where individuals can encounter and respond to God's love authentically. Yan. So, explore natin. In what way? Tayo po ngayon sa ating General Conference, meron po tayong tinatawag na method of yung pagtatanim ba, yung naintindihan ako ng mga nagbubukid. No, ito po 'yon. Ito po yung galing sa ating General Conference. Yan po ay 5. Ang yan po ay may libro po yang 5 yan. At yung unang ginawa nilang libro, naisulat po yan ng 2018. Yan po ay pirmado ng lahat ng ating General Conference, yung discipleship, no, handbook. Kulay pula po ang cover niyan, discipleship handbook. So yan po ay na-publish na noong 2020, kalagitnaan. So kami po, dahil ang aming sponsor ay ang kanyang nanay ay nasa US, pinadalhan po kami from US ng librong ito. So, dito po sa librong ito, yung practical, dito po makikita mo yung practicalism pagdating sa tinatawag na evangelism. Practical talaga siya. Number 1, yung tinatawag na preparation. No, yung preparation, 'di ba? Pag bago ka magtanim, ihanda mo muna yung lupa. No, hinahanda mo muna siya, nililinis mo muna, no? Nililinis mo muna. So pagkatapos, ano bang ibig sabihin nito? Itong nililinis mo muna. Ito po yung friendship evangelism natin, no? Hindi porke sumama yung ating kapatid doon sa manginginom, no? Nakikita na, uy, bakit si Brother Kid sumama diyan sa manginginom? Umupo doon sa mga manginginom. No, bakit umupo siya doon? So minsan, pag nakita natin ganun ang ating kapatid, meron kaagad tayong instinct, no? May instinct kaagad tayo na, ay, umiinom din ito. Lasinggero din ito. Pero, dito mga kapatid, ito yung tinatawag na practical. Kasi kung hindi mo sila makuha doon kung saan-saan man, doon ka. Subukan nyo pong umupo dyan. Ako nasubukan ko ng umupo dyan eh. No, sabi sa akin, Pastor, inom ka muna, tagay. Sabi naman isa, oy, huwag mong ganyanin si Pastor. Huwag mong ganyanin si Pastor. Ay, tayo'y makasalanan. Mga ganun. Huwag mong bigyan ng kasalanan si Pastor. Tayo na lang. Parang ano. Pero sabi ko, ay, okay lang po. Ako po hindi nainom talaga kasi ang isang kalahating baso ng tuba, ako po'y lasing na. Okay, tamo, hindi talaga manginginom si Pastor. Kasi naglilingkod sa Panginoon yan eh. No, maya-maya, sabi ng isa, ay bakit nga pala Pastor, ikaw'y nandito. Yan, sabi ko, ay kasi nga, magkakaibigan tayo. So, dahil tayo magkakaibigan, hindi naman pwede na tinawag niyo ako, nga naman kayo ay aking hindi samahan din dito. So, maya-maya,
yung isa kumanta na, yung alam mo yung kanta na siya'y darating. So sabi nung isa, "Hoy kuya, wag kang kumanta niyan, nagiinom tayo. Hindi maganda." No? So nakikita mo sila kaagad-agad ay na sila mismo naunawaan nila. So dito, sa libro na yun itinuturo na halimbawa kagaya noon ang ating mga kaibigan isulat natin ang pangalan, kailan anong pitsa, no, sino yung nakakilala. So ito yung tinatawag natin na preparation. So kahit sila nandoon sa stage na yon, darating ang araw na because of practical nating pag-reach up sa kanila, maintindihan nila yon. No, katunayan nga ngayon yung isa sa ating mga kapatid na-baptize na, no? Na-baptize na dahil lang doon. Kaya nung magkita kami nung karaan, talagang yakap, no? Bakit? Dahil hindi natin agad-agad ginadjudge, no? Ay, walang kaligtasan yan. Kasi kung titignan natin ang Biblia, lahat ng manginginom, ayan, no? Kung gano'n. Pero sa panahon ng ating mahal na Panginoong Hesus, itinuturo ito eh. No, itinuturo yung tunay na pag-ibig, biyaya ng Diyos. Itinuturo 'yan. Sa panahon ng mga kaya lang naisulat yung wag kang tumingin sa alak na mapula, may background 'yun. So hindi kaagad natin i-apply 'yun ay ang taong lasinggero ay hindi kaagad. Kailangan nating pasukin talaga, no? Hindi porke umupo ka doon manginginom ka na. Oh, 'yan, hindi pwedeng ganoon. So ano pa? Next noon ay yung tinatawag nating sowing, no? Pagtatanim. So siyempre ang lupa paglinisan mo, pag yung sakahin, iyo yang taniman. Yan, paano ba 'yun? Practical uli, no? Yung kaibigan mo na 'yun nagka-problema, pinanalangin mo na. Nanalangin ka lang, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagdala-dala ng Biblia, no? Nanalangin ka lang. May libro ka, ibinigay mo doon sa kaibigan mo na 'yon. So ngayon, ilalagay mo na naman uli yung kanyang pangalan, sowing. So maya-maya, binasa yung libro. Wag ka ang tayo kasi nagmamadali tayo, no, sa pag-ani. Wala pong nagtatanim ngayon na anihin niya bukas. Wala naman pong gano'n. So takes time. It takes time, long term, yung mga gano'n. So ito na, nagpapatuloy, no, pagka naipanalangin mo, sa katulad sa lagi niyang pakikinig niyan, no, pakikinig sa programa natin sa radyo kung malapit kayo, kung may radyo kayo, programa doon, o di kaya naman ay sa libro na ibinigay natin, pagbabasahin yan, magtatanong yun. Magtatanong, uy, bakit nga pala hindi kayo kumakain ng baboy, yung mga ganon. So usually yan ang mga tanong nila, pag magiging kaibigan mo rin, open kasi yan sila sa iyo. So bakit nga pala bawal sa Adventist ang baboy? Yan. Ako po, meron po akong lahat po ng aking babaguhin ko, no? Yung aking mga ang tawag diyan, yung aking tinatawag na PowerPoint presentation pagdating sa tinatawag na pangangaral. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung mag-aral tayo dito sa LIMS, sa Logos, LCMB, sa Logos College, naunawaan, mas dapat nating lalong naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, no? Kaya dito ngayon pag may nagtanong sa akin, bakit nga pala bawal sa Adventist? Bakit bawal sa Adventist ng baboy? So ako po, ang sagot ko kaagad niyan ay actually hindi bawal. Ayan. Actually hindi bawal sa Adventist ng baboy. So gusto mong malaman? Ayan. Upuan natin. Hindi ko sinasagot yan. No, pagka sinabing upuan natin, doon ka, pasimulan mo talaga sa pasimula. God is love, no? Doon ka, Bible muna, tuloy-tuloy, pero ang topic mo, pag-ibig ng Diyos, no? Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Habang tumatagal dito, wag ka muna pag darating doon sa topic na pagkain, instead na babasa ka sa Levitico, instead na babasa ka sa Isaiah, basahin ano muna, yung pag-aaral muna kasi sa panahon ngayon, ang dami namang ano ngayon, i-search mo lang, no? Kung ano yung makuha sa baboy. Actually, ang baboy na luto, yung karne ng baboy na luto, kahit mainit po 'yan, kung kayo po ay mahilig mag-explore, no? Kumuha kayo ng kaunting hiwa niyan, lagyan niyo ng alcohol o di kaya ay yung
pinya, ilagay nyo sa dahon ng saging, lalabas po ang uod niyan. Mainit yon. Lalabas ang uod niyan. So, yung uod na yon, ang baboy kulay puti po ang uod niyan. Ang aso kulay pula. No, kulay pula. So, yan po. So, scientific discussion muna. O, bago mo ngayon applyan, bago kaagad ito, mga practical po ito, bago kaagad applyan natin, kaya pala ayaw ipakain ng Panginoon ang baboy. Ayan. Kaya pala ayaw ipakain dahil pala dito. Ayan. So, marami na ngayon mga testimonies diyan sa internet. Makikita natin na mahilig kumakain ng karne ng baboy, lumalabas yung uod sa mata, kung saan-saan. So, hindi na po tayo mahirapan. Next, ang tawag po natin dyan ay cultivation. So, ibig sabihin, inaalagaan mo na. Ito na yung tinatawag natin na nurturing class, nurturing, no? Inaalagaan mo. So, ito po, ang nurturing, mahabang proseso. So, practical po yan siya. Next ay, ito na, hindi mo naman siya in-invite, nagsisimba. No, actually diyan sa New Lower dati, meron tayong ganyan, no? Lahat halos ng lugar diyan na anuhan na namin na krusida na. So may kabataan diyan na kada crusade nandoon talaga yon siya. So isang araw nagsisimba siya, nagbigay siya ng tithes. Dito sa Mindoro may ganun din. Noong nangyari. So nag-offering siya, no? Hindi yung dito sa Mindoro hindi pa nagta-tithes. No, nag-offering, nagsisimba. So natuwa kami. Wow, nagsisimba. Pero hindi mo siya sinabihan na magsimba. No? Kumbaga ay naging kaibigan mo, nagtatanong ay bakit nga pala ay pag Sabado kayo magsimba? Balik ka uli sa pag-ibig ng Diyos. No, 5 biyaya ng Diyos. minutes. Okay po, thank you po Doc Ray sa 5 minutes. Pagkatapos doon, ilagay mo siya sa harvest. Pag na-harvest na siya, disciple na rin. Yan po ang ating ngayon sa ating General Conference. So dito, in conclusion, as we conclude our exploration of chapter 1, let us be reminded of the foundational truth that we are deeply loved by our Creator. Yes po, malalim na pag-ibig po, minahal po niya tayo na hindi natin kayang ipaliwanag kung paano. So para natin maunawaan ito, mas kailangan pa tayo mag-aral pa. May this awareness ignite to prevent desire within us to draw closer to God and to reflect His love to the world around us. Through the transformative journey ahead, may we continually embrace and share the boundless love of our Heavenly Father. No? So pag sinasabing is journey, transformative journey, dapat araw-araw tayo supposed to be nagbabago at mas kilala natin ang ating Panginoon ngayon. No, mas kilala natin ang ating Panginoon ngayon at mas nakikita natin na mas makasalanan tayo ngayon, no? Yun lamang po, further, o kung mayroon po kayong mga reflection, no, pwede pong mag-reflect. Doc Ray, assignment po natin, basahin natin yung chapter 2 ng Steps to Christ. Thank you po. Maraming salamat. Good evening. Okay, maraming salamat Evangelist Bael sa iyong magandang pagtatalakay sa mga punto ng Steps to Christ, lalo na yung pag-ibig ng Diyos sa chapter 1. At least na-mention mo ang mga bagay-bagay na hindi masyadong natatalakay when it comes to the reading of chapter 1 ng Steps to Christ. At mga kapatid, para sa mga graduating at saka hindi graduating na nakasitin dito, maaari din po kayo mag-participate. At kayo po ay, ang assignment niyo po ay chapter 2 dahil ang talakayan sa susunod na Miyerkules dito pa rin sa chaplains, spiritual disciplines ay with regards to the emphasis of chapter 2 still sa Steps to Christ. At maraming salamat and let's go through musical inspiration, no? Musical what do you call this? Rendition by
uh, by Brother Moses. Siya po yung papatugtog sa atin ng mga himig, ano bang ang Tagalog niyan, no? Basta musika upang maihanda ang ating mga mind sa mas dagdag para sa susunod na karagdagan ng ating mga pag-aaral sa banal na kasulatan and most likely sa ating Adventist Prayer Warriors Academy.